Hello! Greetings mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers natin out there from Luzon, Visayas and Mindanao. And sa lahat po ng ating mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers nakatutok po ngayon sa ating video worldwide and netwide. Magandang gabi po sa inyong lahat. This is your ka-Sky Watcher and ka-Spacer, Sir Jun Cahigal. And welcome to this lunar eclipse brief guide at yun po ang ating topic ngayong gabi. Alright, so before tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan po ngayon, binabati ko po yung mga buena mano po ngayon like si Chow Chow, Fat Fat. So thank you so much for joining our live stream tonight of this lunar eclipse brief guide. So siguro po alam na natin po lahat that tomorrow, September 7 up to September 8, we will be having a total lunar eclipse. So ayun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi na ito sa ating live stream. So bago po tayo magpatuloy, don't forget to like and share this video para makarating po sa maraming tao, no? Lalong-lalo na po yung mga estudyante natin out there so that they will be engaged and they will be inspired to love the sciences. And yun po yung aming advocacy dito sa Sky Watchers Society of Las Piñas. So we bring the telescope to you and we share the cosmos. We make the cosmos accessible to all. Alright, so please invite your friends and ito po napaka-interesting po ng ating topic ngayong gabi. So I'll be giving you a lunar eclipse brief guide, no, para bukas. Alright, so siguro umpisahan na po natin yung ating brief guide for the total lunar eclipse that will occur tomorrow. Alright, so thank you Joshua for joining. Ayan, kay Liz Vin S, thank you for joining our live stream tonight. Ayan, no? So thank you. Ayan, no? So Mr. User 6721905384441. So if you will be visiting UP Nismed tomorrow for their telescope viewing, yan, kumusta nyo muna lang ako kay Ethany Urbano. Alright, so ito kay ayan, Kiefer, tama ba yun? I hope I pronounced that right. Thank you kay Liz Vin S. Ayan, thank you for sharing our live tonight. Ayan, sige, okay daw po, sabi ni user. Thank you po. Okay, so siguro we can now start our brief guide. Ayan, si ABC nandito. Thank you for joining us. Ayan, si ABCD. Ayan, ABCD na multiple choice quiz. Ayan, member po siya ng Sky Gazers PH. Alright. Ayan, pare-pareho lang kami ng advocacy. So we are promoting astronomy to the public. Alright, so umpisahan na po natin ang ating brief guide to the lunar eclipse. So ano nga ba ang lunar eclipse, no? What is a lunar eclipse? Okay, so a lunar eclipse occurs when the Earth passes between the moon and the sun. Alright, so parang ganito po mga ka-Sky Watchers. So during a lunar eclipse, no, in general, a lunar eclipse, the Earth passes between the sun and the moon. Alright, so when that happens, the Earth blocks the sun, casting a shadow upon the moon. Ngayon mga ka-Sky Watchers, ito po yung catch. Now, a lunar eclipse will only occur if these three celestial bodies, so take note mga ka-Sky Watchers, if these three celestial bodies, the sun, the earth, and the moon, they will be at the same orbital plane. So dun lang po mangyayari ang isang eclipse, no? Whether lunar or solar. So all of these three celestial bodies should be in the same orbital plane. Alright? And bihira po mangyari yan.
Alright? So kasi ang orbit ng moon around the earth, meron siyang tilt. Pero bihira po mangyari pag yung tatlong ito, itong three celestial objects, yung sun, the earth, and the moon, ay nasa isang orbital plane. And then that rarely occurs. No, so dun lang po magkakaroon ng eclipse. Kaya itong mga eclipses na to, whether lunar or solar, bihira po mangyari yan. So every 5 years or 4 years, ganun po. Alright? Ayan, so in a lunar eclipse, the earth blocks the sun kasi yung earth nasa gitna between the sun and the moon. So the earth blocks the sun, casting a shadow upon the moon. So ganito po mga ka-sky watchers and mga ka-spacers. No? So a lunar eclipse occurs when the earth passes between the sun and the moon. So and these three celestial objects should be in the same orbital plane. So the earth would block the sun's rays, casting a shadow upon the moon. Alright, and makikita po natin dito na there are two shadows. We have the umbral shadow or the umbra, that's the dark shadow, and the penumbral shadow or the lighter shadow mga ka-sky watchers. Alright, so sige po, ituloy po natin yung ating discussion about the eclipse that will occur tomorrow. Shout out din kay Bogard. Yan, okay, Bogard. Yan, thank you po for joining. Sige po mga ka-sky watchers, so ituloy na po natin. Alright, so there are three types of lunar eclipses. No, tatlo po yan. So first, we have a penumbral lunar eclipse. Okay, ano bang ibig sabihin ng penumbral lunar eclipse? So a penumbral lunar eclipse occurs when the full moon enters the Earth's lighter shadow, yung penumbral shadow, and during this kind of eclipse, the full moon loses some of its brightness for a few hours. So ang ibig sabihin yan, since nasa penumbral shadow po yung buwan, medyo magiging dim siya ng konti. No? The moon loses some of its brightness for a few hours. So during a penumbral lunar eclipse, mga ka-sky watchers, the moon would look something like this. So nandito po yung moon, ayan po, nakikita nyo sa ating diagram. Ayan, no? So when the moon passes through the penumbral shadow of the earth, so yan po yung tinatawag natin na penumbral lunar eclipse. So the moon will lose some of its brightness. So magiging medyo dim siya po ng konti. As you could see in this photograph of the moon undergoing a penumbral lunar eclipse. So makikita nyo dito sa bandang ibaba yan, you can follow my cursor. Ayan to, so medyo nangitim po dito, nagdim po siya ng konti. No? So that is a penumbral lunar eclipse wherein the moon, no, passes through the Earth's penumbral shadow. Alright, so sabi ni Kian Anything, ano po ang masasabi ninyo sa flat earthers? Ayan po, sa nakikita natin po sa ating diagram na hindi po flat ang earth ha. The earth is spherical. Ayan, no? And kung flat earth po tayo, walang eclipse na mag-o-occur, yun na lang po. Malaking ebidensya itong mga lunar and solar eclipses para sabihin natin that the earth is spherical or round. Kasi pag flat ang earth, hindi to mangyayari. Di ba po? Alright, so thank you po Kian Anything for your comment. Shout out din po kay Yani. Thank you. And Ride With Me. Thank you po for joining. Ayan, nag-hi po ako sa inyo, Mr. Ride With Me, and the MVP, Big Boss. Thank you po for joining. Ayan, sabi ni Kian Anything, September 8, 2 a.m. Yes, so mamaya I will give you a rundown dun sa time frame ng ating total lunar eclipse.
Ayan, so thank you Mr. Ren for joining. Sige po, tuloy po natin yung ating pinag-uusapan. So again, there are three types of lunar eclipses. So the first is a penumbral lunar eclipse. So nakikita po natin sa ating diagram that the moon passes through the Earth's penumbral shadow. So ang mangyayari po niyan, the moon will lose some of its brightness. So magdidim po siya ng konti, no? Something like this. Alright, the next type of lunar eclipse is what we call a partial lunar eclipse, mga ka-sky watchers. So a partial lunar eclipse happens when the full moon enters the penumbral shadow with some of its surface moving through the Earth's umbral shadow. So ang ibig sabihin niyan, yung may mga parts po ng buwan na nasa umbral shadow na. So ang makikita natin sa buwan parang kinagat na po siya. Alright, during a partial lunar eclipse, the edge of the Earth's shadow can be seen moving across a portion of the lunar surface. So para siyang kinagat na cookie. No, yung part po ng moon na to na madilim, nandun na siya sa umbral shadow. Alright, ito naman yung lighted part ng buwan nasa penumbral shadow. So ito po yung tinatawag natin na partial lunar eclipse. Alright, so ganito din po ang makikita natin tomorrow hanggang sa September 8. Alright? Okay, so tuloy po natin yung ating shoutout before we proceed to the next type of eclipse. So si Lance, marami pong salamat. Kay Mark, thank you for joining. Kay, hindi ko ito mabasa, SA, hindi, I cannot read this. So maraming salamat po kahit hindi ko po mabasa yung pangalan ninyo. Kay Clinks, yan kay 11, thank you po. Yan kay Lance, no, thank you for liking our live stream. And sa mga nandito po ngayon, don't forget to like and share this live stream tonight. Ayan, marami pong salamat sa mga real-time viewers natin, no, si user 6721, si Kian Anything, si Lance, si Bogart, kay Somayuki. Yan, thank you. Huwag niyo po kayo nga alis, samahan niyo po ako. Ayan, so marami pong salamat sa inyong lahat. Sige, so again, recap po, meron tayong tinatawag na penumbral lunar eclipse. Then ito pong nakikita natin on screen is a partial lunar eclipse. Then the third type of eclipse is what we call a total lunar eclipse. A total lunar eclipse occurs when the moon passes through the umbral shadow of the Earth. So pag nandito na po yung buwan sa, yan, ito po, when the moon passes now through the Earth's umbral shadow, then we will witness a total lunar eclipse. And when the moon passes through the Earth's umbral shadow, ano po yung makikita natin? What do we expect? So the moon will turn red. Okay, and that's because the entire moon enters the umbral shadow. Alright, so magiging red po ang color ng buwan. So ito po yung tinatawag po natin na blood moon. Alright mga ka-sky watchers and mga ka-spacers, so ayan po yung ating three types of eclipses. So we have a penumbral lunar eclipse na when the moon passes through the Earth's penumbral shadow, so the moon loses some of its brightness, yun ang penumbral lunar eclipse. Then ang partial lunar eclipse, may bahagi po ng buwan na nasa umbral shadow na. Kaya ang tingin natin sa buwan parang kinagat na po siya. Alright? Parang crescent moon kasi yung part ng moon ay nasa umbral shadow na. Then yung natitira, yung illuminated part, nasa penumbral shadow pa siya. Right, then ang total lunar eclipse, pag nasa umbral shadow na yung moon, and we would see the moon turning red or crimson red or orange, ganon. Alright? Okay, so marami pong salamat kina Ronnie Fernando,
3, thank you po for joining. Kay Sid, marami pong salamat. Kay Denny, thank you. Kay Jomar, kay Janly, kay Philippine Spotter PH. Siguro ito yung mga nagbe-bird watching, no? May mga maliliit na telescopes. No, thank you for joining, Philippine Spotter. And good kay Sanjo ma'am. Thank you po ma'am at thank you po for joining ulit. Ito na yung pangalawang live stream namin ma'am. Si Sanjo ay from Negros Oriental I think. Taga Bisaya po si Sanjo. Thank you po. And please like and share po yung ating live stream po ngayon. And kay Sanders, thank you po for joining. Alright, so these are the 3 types of lunar eclipses po. Yan, so I hope na paliwanag ko po siya ng maayos. Alright, so ang malaking tanong ngayon po, yan, so again sa mga kapapasok lang po, ito po yung dinidiscuss po namin yung 3 types of lunar eclipses. So again, ulitin ko po. So first we have a penumbral lunar eclipse. Ito po, follow my cursor mga ka-sky watchers. So a penumbral lunar eclipse occurs when the moon passes through the Earth's penumbral shadow. Ito po yung lighter shadow po. Ito, just follow my cursor. Then, pag yung part ng moon ay tumama na sa umbral shadow, and ang tingin natin sa buwan ay parang kinagat na siya. That's what we call a partial lunar eclipse, no? So parang ganito po. Yan, no? Ito yung partial lunar eclipse. So parang na siyang kinagat, no? Kasi yung kalahati ng buwan o yung part ng moon na yan ay nasa umbral shadow na. Alright? And pag yung buwan nasa umbral shadow, ito yung dark shadow or the umbral shadow, yan na po yung tinatawag natin na total lunar eclipse. And pag total lunar eclipse, pag yung buwan ay nasa umbral shadow, we would see the moon turn red. No? So yan ang tinatawag natin na blood moon. Ngayon ang tanong po mga ka-sky watchers, why is it that the moon turns red during a total lunar eclipse? Diba? Or bakit parang nagiging blood moon po siya? Ito po yung mawi-witness po natin tomorrow and hanggang September 8. Provided hindi maulap po, yun po yung talagang pinagdadasal namin dito na sana maganda po yung weather tomorrow. So ito kasi po yung makikita natin, no? Why is it that the moon will turn red during a total lunar eclipse? Alright, so during totality, pag yung buwan po ay nasa umbral shadow na, sunlight streaming through the Earth's atmosphere is bent and it is scattered. So ito yung tinatawag po natin in meteorology as the Rayleigh effect. Ito rin po yung explanation kung bakit blue po yung sky. No, but anyway, that's another story. Pero ito kasi during a total lunar eclipse, no, yung sunlight na nasa atmosphere po natin na bebend and na-scatter siya. No, filtering out the blue light, yung mga shorter wavelengths of light, no, napi-filter siya. And ang ang nakakalusot lang are the longer wavelengths, no, because we all know mga ka-sky watchers that light is composed of different colors of the spectrum. Diba? Sabi po ni Isaac Newton yan. By the way po, panoorin niyo po yung aking video. Meron po akong teaching video about Isaac Newton. No? Ka-upload ko lang sa aming TikTok account. Alright, so anyway, so pagdating po ng buwan, pag nakapasok na po ng buwan sa umbral shadow, yung mga shorter wavelengths of light like blue, yellow, violet, ayan po, they are filtered out or nai-scatter po sila. And yung mga longer wavelengths like red and orange, sila po yung nakakatagos and they shine onto the moon. Okay, so kaya po ang tingin natin sa buwan ay red, no? Kaya binigyan natin siya ng nickname na blood moon. Alright po mga ka-sky watchers, so medyo technical lang po yung aking approach pero ganun po talaga.
yung nangyayari. Alright, so ito po, I hope this will clarify things. So ang tawag po dito is the Rayleigh effect. So pag nakapasok na po yung buwan sa umbral shadow, yung mga shorter wavelengths of light sa atmosphere po natin, they are absorbed and they are scattered po, no? Yung mga longer wavelengths of light like red and orange, sila po yung tumatagos and they shine on the moon's surface. Okay, so that's why we see the moon as a reddish or orange tinge during a total lunar eclipse. Alright, ayan, so red light gets refracted, passes through the Earth's atmosphere and falls onto the moon. That's why we call it a blood moon event. Alright mga ka-Sky Watchers, ayan, so sana napaliwanag ko po siya ng mahusay. Alright, so again shout out kay Miss Sanjo, marami pong salamat kay Sanders. And again Miss Sanjo, thank you po for sharing our live stream tonight. Kay Sus Mike 2, thank you po. Kay Josh Baldomero, marami pong salamat. Kay Mr. Zulu ba ito? Mr. Zulu, para palang sa Star Trek, no? Mr. Zulu o Zulu. Alright, thank you kay Mon, kay Five, kay Kaka Cellphone mo yan. Okay yung pangalan, no? Kaka Cellphone mo yan. Alright, marami pong salamat for joining. Kay Myrtle, kay Aldred Rimas, thank you. Kay Rold, kay Aldred Rimas, marami pong salamat. Kay Andy08, thank you po. Kay Luis, love you. Tama ba? Sana tama yung aking Luis, love you. Alright. Thank you kay JV Quinones, thank you po. Kay Saint Jaime, kay Ideal Guy, kay Kylie, kay Hawot, kay Alexaldo 71, Alexaldo, so I hope I got that, Alexalado or Alexalado, yan. Kay Underrated, thank you po for joining. Kay Fraction, kay J, and again kay Bogart, thank you po for joining and sharing our live. And kay Prefere, Bahay, Bal, Excha. Alright, thank you po. And sa mga real-time watchers po natin, si Rold, thank you po for joining. And mag-heart react po kayo, no, kung marami po kayong natututunan sa ating live stream tonight. Mag-heart react po kayo. And again, please like and share this live stream so that we could reach more people. Lalong-lalo na po yung mga estudyante natin out there so that they would be engaged and they would be inspired to love the sciences. Lalong-lalo na po ang astronomy. Alright? So yan po yung dahilan kaya pag total lunar eclipse nagiging red po yung moon, no? Because of what we call the Rayleigh effect. So yung mga shorter wavelengths of light, they get scattered in the Earth's atmosphere, while the longer wavelengths of light like red and orange, they fall onto the moon. That's why we see the moon having a reddish or orange tinge during a total lunar eclipse. Alright po, Miss Rani Besa, thank you. Kay Only Dre, thank you. Kay Isa, hi po, yes, hi din po Miss Isa. And I hope satisfied ka sa ating live stream. So please like and share po Miss Isa, marami pong salamat. Ayan, kay Maya, ayan. Ayan, so si Miss Isa, sana bukas makita mo yung total lunar eclipse, no? Okay, maraming salamat Miss Isa for sharing our live tonight. Alright, so thank you din sa mga real-time viewers natin, kay Road, kay Rani Besa, Fire Chief, and kay Only Dre. Thank you po for watching. Alright, so ganito po mangyayari bukas. So first, the moon will pass through the Earth's penumbral shadow.
Ito po, yan, just follow my cursor. Then, dadaan po yung buwan sa ating umbral shadow. Eventually, yun ang partial lunar eclipse. Then, pagpasok po ng buwan sa umbral shadow, ito na po, full red na po siya. Ito na yung tinatawag natin na blood moon. Alright guys, so there mga ka-sky watchers and mga ka-spacers. Sige, so may mga nagtatanong na kanina kung ano yung timeline ng ating total lunar eclipse tomorrow hanggang September 8. So, the eclipse technically mga ka-sky watchers will start at 11:27 p.m. Alright, of September 7. Ayan, magi-11:30 na yan. So, dyan na po magsisimula na pumasok yung buwan sa penumbral shadow. Ito na yung yung tinatawag po natin na penumbral lunar eclipse. And it will start at 11:27 ng gabi of September 7. Alright? Okay, then by 12:30 and 12:27 AM ng September 8, unti-unti nang papasok yung buwan sa umbral shadow. And makikita natin po na ang buwan parang kinagat na po siya. So yun po tinatawag natin na partial lunar eclipse, and it will start at around 12:27. Sabihin na natin 12:30. Ayan, no? On September 8. Ayan na po, no? Alright, then eventually papasok na yung buwan sa umbral shadow by 1:30 AM of September 8. So dito na ho natin makikita yung blood moon, no, when the moon enters the umbral shadow of the earth. And makikita po natin yung blood moon, no? Again, because the shorter wavelengths of light are scattered in the earth's atmosphere, while the longer wavelengths of light, yung red and orange, will shine on the moon. That's why makikita po natin na ang moon ay may reddish or orange glow during a total lunar eclipse. So magsisimula na yan mga 1:30 ng madaling araw, and the maximum eclipse, talagang nasa loob na siya ng umbral shadow, ay mangyayari mga 2:12 AM ng September 8. Yun po yung maximum eclipse, no? 2:12 AM. Ayan po, no? Alright, then eventually makikita ulit natin yung partial lunar eclipse. Palabas na po yung buwan sa umbral shadow. Then yung buwan dadaan ulit sa penumbral shadow. Hanggang hanggang 4:57 bago mag alas 5 ng madaling araw. By that time, tapos na po ang astronomical event na ito. Alright? Ayan guys, mga sky watchers, mga ka-spacers. So ito? Walang tulugan. Walang tulugan po ito. So talagang magdamag. Opo, ang ating aantabayan na to, madaling araw ito mga ka-sky watchers and mga ka-spacers. So talagang yung mga astronomy enthusiasts dyan, hindi na matutulog yan. Again, we will witness this mga ka-sky watchers, provided ito lagi kang sinasabi sa inyong lahat, this will all depend on the weather. No? The last total lunar eclipse that we witnessed, I think 2022 pa or 2021, I'm not sure. Comment na lang po sa ating comment section when was the last total lunar eclipse. I think 2021 or 2022. Medyo maulap po eh. Kaya I'm very frustrated, no? Sayang, bihira po eh. Biruin nyo, ilang taon pa hinintay natin? Kung 2022 yan, mga 3 taon. Alright? Ayan, so sabi ni Mr. Rick Montiliano, anong oras po yung blood moon? Ito po yung, ito partial eclipse yan. Siguro mga 1:30 ng madaling araw. Diyan na po magsisimula yung blood moon. No, 1:30. Diyan na papasok po yung moon sa umbral shadow ng earth. Maximum eclipse will be at 2:12 ng madaling araw. Alright? Ayan, so sana nasagot ko po Mr. Rick Montiliano Revillesa.
So by 1:30 ng madaling araw of September 8, no, dyan na natin makikita yung blood moon. Alright? Sabi ni Jumbo, meron po next year, Professor, March 3 po. I don't know if that eclipse will be visible here in the Philippines. So paki-check nga Mr. Jumbo if that eclipse will be visible here in the Philippines. Pag hindi, matagal ulit tayo maghihintay. Alright, shout out kay Made by RJ Ramos, kay DMR Pro, kay Mina, marami pong salamat. Kay Christine Pancho, thank you for joining. Kay Master Pete's GIF, tama, I hope I pronounce it right. Thank you po for joining. Kay Jumbo, ayan, sabi ni Jumbo, hi po. Alright, so thank you. Ayan, so sabi ni Isa, yes, so excited daw siya. Oo nga naman. Alright, shout out din kay Garamion. Oh, ano ba to? Parang noodles. Parang Koreano yung dating. No? Marami pong salamat. Garamion. Kaya, thank you for joining. Sabi ni Jumbo, will rise po sa east. Will not total eclipse po siya. Actually, lahat naman po ng mga celestial objects, they all rise in the east. No? And they all set in the west. Kasi nga po yung rotation po ng earth natin. No? Counterclockwise. Opo. So, siguro by 11:30, yung pag-start po ng eclipse, medyo ano na siya, nasa zenith or na overhead na po yung buwan by that time. No, so pagdating ng 1:30 ng madaling araw, medyo overhead na po yung buwan. Alright, so ganun po. Yan ang maaasahan natin po bukas hanggang madaling araw ng September 8. Okay, i-check po sa stellarium mo. Paki-check po. Opo, kung meron ngang eclipse on 2026 next year. No, if that eclipse will be visible here in the Philippines. Pero mukhang I doubt. Kung eclipse kung pwede, kung partial or penumbral pwede ba? Pero pag total, I'm not really sure. Alright, kay Is Jasper this? Ganun, thank you for joining. Kay Mako, thank you. And kay Dwayne, bukas pa po, hindi po humamay. Bukas pa po yung simula ng eclipse. Alright, not tonight. Alright po, so yan, sa mga real-time viewers po natin, no, kina Jumbo, kay Mina, and kay Roll. Thank you po for joining. Alright, eto po ulit mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers. So eto po yung mangyayari starting tomorrow night. So by 11:27, ayan, 11:27, the moon will start to enter the Earth's penumbral shadow. And pag nandito na po yung buwan sa penumbral shadow, we would expect a slight dimming or there is a loss of brightness sa moon, no, dun sa penumbral shadow. Hanggang ano yan, mga 1:30. Pag 1:30, the moon now will start to enter the umbral shadow of the moon. Umbral shadow of the earth, not the moon but the earth. Kasi yung earth po yung nagkakast ng shadow. Ayan, so makikita na ho natin yung buwan parang kinagat na po kasi yung part of the moon is now in the umbral shadow. So yun ang pinatawag natin na partial lunar eclipse. Alright, then by 1:30 nandito na po siya sa loob, no? Siguro mga 12:30. Ayan, makikita na natin yung partial lunar eclipse. Then siguro mga 1:30 ng madaling araw of September 8, nasa loob na yung buwan sa umbral shadow. And dito na natin po makikita yung tinatawag na blood moon, no? Starting at 1:30 AM. Ayan po, no? So totality, pag nasa loob na ng umbral shadow yung moon, by 1:30 we will be witnessing a blood moon. Alright, maximum eclipse is at 2:12 AM. Ito po, nasa gitna na po yan, maximum eclipse.
10 by 253, no? Palabas na po yung buwan sa umbral shadow. We will see a partial lunar eclipse ulit. And the eclipse will end bago mag alas 5 ng madaling araw, mga 4:57 AM. Palabas na po yung buwan sa penumbral shadow by that time. Alright mga ka-Sky Watchers, so that's a brief guide for the total lunar eclipse that will occur tomorrow, September 7 up to September 8. Alright. Okay, so tuloy po natin yung thank you po sa mga nandito ngayon ha. Ang dami po natin ngayon. Maraming salamat. Again kay Jumbo, kay Isjasperdis, kay Michael, kay Duwin, kay Luzen, kay John Bert, somebody. So thank you po. Sabi ni Jumbo, parang pagitan po ay 2 years ang lunar eclipse. Oo nga kasi kung 2022 yung last, ayun siguro mga 2 to 3 years po. Alright, so Star, thank you po. Yan, bago mag-lunar eclipse po. Yan sabi ni Jumbo. Alagad ni Chifek. Okay, thank you po for joining. Kay Creep, thank you. Kay Marisu, thank you for joining. Kay Rina Lynn, marami pong salamat. Kay Lance Pogi, sana all. Sana all Lance Pogi, thank you. Kay Shediski, thank you. Kay Lance Pogi, marami pong salamat for liking our live stream tonight. Ayan, and po like and share po natin no, para we can reach more people so that yung mandato po namin, yung aming advocacy ay matupad to make the cosmos accessible to all. Ayan po. Alright, so thank you Lance for following our live stream tonight. Kay Zinx, tama po, I hope I got that right. Kay Zinx. Kay Mina, thank you Mina for joining. Okay, Lance Pogi, astronomy. Are you an astronomy student? BS Astronomy ba yung course mo? Kasi yung mga volunteers ko from the Skywatcher Society, many of them are BS Astronomy students from RTU. Yan, kay Alex, thank you for joining. And by the way, shout out nga sa mga volunteers ko from the Skywatcher Society of Las Piñas. Alam niyo na kung sino kayo. Maraming salamat for helping me out. At sana hindi kayo magsawang mag-volunteer. Ayan. So, yan. Thank you kay Alex, kay Kuberland, kay Rain. Yan. Hi, Rain. Kay Aiden. Thank you. Kay Marisu. Thank you for liking our live stream. Kay Lance Pogi na just interested lang daw. Oh, very interesting po talaga ang astronomy, no? Ako nga na I was so already to astronomy. Okay, thank you Jen for joining. And mga ka-Sky Watchers po, please mag-heart react po kayo. No, kung marami po kayong natututunan sa ating brief guide of the total lunar eclipse bukas. Alright. So nakano tayo, 6,363 heart reacts. Marami pong salamat. Alright? Thank you so much. And sa mga nanonood po ngayon na 6 na po yung real-time viewers natin na si Jumbo, si Lance Pogi, sana all, si Mina, si Rold, si Yes Avery, Jen at si DJ. And si SpongeBob. SpongeBob. Yan. Thank you po for joining. Alright mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers. So here is an animation of what to expect starting tomorrow at around 11:27. So by 11:27, ito yung buwan, papasok na siya sa Earth's penumbral shadow. Yung penumbral shadow, ito yung lighter shadow dito sa outer rim. Yan, no? Yung umbral shadow, ito yung nasa loob, yung inner circle niya. So by 11:30, papasok na po yung buwan sa penumbral shadow and we would expect a dimming or
the loss of brightness ng buwan. So yun ang tinatawag natin na penumbral lunar eclipse. Then eventually yung buwan papasok na siya sa Earth's umbral shadow. Ayan po. So ang makikita natin sa buwan parang kinagat na po yung buwan. Yun, no? So yun ang tinatawag natin na partial lunar eclipse. And eventually siguro mga 1:30 nasa loob na siya ng umbral shadow. So makikita natin yung buwan nagiging red. Ayan, no? So again, the reddish glow, it's because of the Rayleigh effect. So yung mga shorter wavelengths of light like violet, blue, indigo, yan, they are all scattered in the Earth's atmosphere. Pero po yung mga longer wavelengths of light like yung red and orange, they shine dun sa buwan. Kaya ang nakikita natin sa buwan ay reddish glow. Yan po yung tinatawag po natin na blood moon. Ayan, no? So by 1:30 nakapasok na po yung buwan sa umbral shadow. Maximum eclipse pag nasa gitna na po ng umbral shadow, maximum eclipse will be at around 2:12 AM, no? 2:12 AM. Alright, then the moon siguro mga before 3 AM will leave the umbral shadow, so partial lunar eclipse ulit. By 4 nasa penumbral shadow. And yung buwan will exit the penumbral shadow just before 5 AM. Yun, no? So ayan po yung ating timeline. So ganito po ang mangyayari bukas hanggang Monday ng madaling araw, provided mga ka-sky watchers, provided kung hindi maulap bukas. Oh man, Diyos ko Lord, sana hindi po maulap bukas, please. Yan, no, kay Lance, any color po nangyayari. Red lang po kasi nga dun sa Rayleigh effect ng atmosphere. No, so yung longer wavelengths ng light, yung red and orange, siya yung nagsha-shine dun sa surface ng buwan. Yung ibang wavelengths, yung blue, yung violet, they are all scattered in the Earth's atmosphere. Alright mga ka-sky watchers, sabi ni Jon Snow 96 kasi sabi po daw kasi pag blood moon, malakas po power ng mga chuchu. Alright guys, so let's talk about that, yung mga ang tawag dyan, yung mga superstitious beliefs related to eclipses. Kasi marami po nagsasabi pag may ganito mga blood moon event, baka malas yan, di ba? Pag may blood moon, it will give us bad luck. Parang timely nga, no? Dahil may total lunar eclipse, may blood moon. Tignan niyo naman po nangyayari sa bansa natin, di ba? Maraming mga anomalya sa flood control projects. Parang coincidence lang po yan siguro, no? Pero wala pong kinalaman ang blood moon sa mga events po na nangyayari sa buhay natin, or wala pong kinalaman ang blood moon sa mga events dito sa bansa. Siguro nagkataon lang na may blood moon tapos ang daming mga lumalabas na kapalpakan o anomalya dito sa mga flood control projects na yan, no? Ayan po. So hindi lang to, 'di ba? Worldwide, look at what's happening to Indonesia, 'di ba? Maraming mga rallies diyan tapos may blood moon pa, 'di ba? Parang coincidence lang po 'yan. Huwag po kayo maniwala. No, ito po sinasabi ko as a scientist. Alright, wala pong kinalaman ang blood moon sa mga events sa bansa natin. Wala pong kinalaman ang blood moon sa events natin sa buhay natin. Wala po yan, po kayo maniwala. It's ano bang sabi ni it's absurd. Tama ba? It's absurd na ganun po ang paniniwala. Hindi po totoo yan mga ka-sky watchers. Alright, buti na raise up nyo po yun, no, Mr. Jon Snow. Yan, kasi lumalakas po ang power ng mga chuchu. Yan, so thank you po. Shout out po kay John Zen
kay Shirayuki. Ayan, sabi ni Jon Snow na Charis lang. Alright, kay Adrian Nases, thank you. Kay James Pabayo, kay Asukal, wow, sweet mo naman. Ayan, kay Vincent Tan, thank you for joining. Kay Christine Tobias, marami pong salamat Miss Christine for joining our live stream. Kay Shomai, uy, wow, gusto ko yan. Kay Bon Talks, kay Alarts, I hope I got that right, Alarts. Kay Grey Killer 12, thank you for joining. Kay Aries Pads, yan, kay Angelo 4 Ans, thank you for joining po. Tama kaya, Angelo H4 Ans, yun. Yan, sabi ni Jumbo, Prof, sign po ba ng intelligence ang maraming hobby po? Ang maraming hobby, aywan ko lang po, pero I don't know, in my case may mga hobbies din po ako, no, aside from astronomy and telescope viewing. I also play the guitar. Opo. Ano pa ba? Yun lang naman siguro yung hobby ko, no. I'm also a musician. May banda po ako actually. Ayan, no. So I think yun lang naman yung hobby po aside from watching TV. Watching TV. Yun. No. Ewan ko lang kung matalino, kung hindi naman ako ganun katalino. Dahil ko konti lang yung hobbies ko. Ayan po. So thank you Mr. Jumbo. Kay RGU, thank you. Kay Jon Snow 96, sabi po niya, pero in myths po daw, if blood moon po daw it means bad. Oo nga po eh. Yan po yung mga mga superstitious beliefs, no, related sa, kasi po ganyan po ang astronomy noon during the early civilizations, yung mga Mesopotamians, yan yung mga Egyptians, they all link astronomy with religion. Opo, hindi lang naman po blood moon, pati nga comet. Pag may dumaan na comet, ibig sabihin po noon bad omen for them. No, that's why many of the ancient civilization, there was a need to track and monitor these heavenly bodies so that they can predict yung pagdating ng comet or pagdating po ng mga eclipses. No, that's why they constructed observatories, no, like in the case of the Mesopotamians, they constructed the ziggurat. Alam niyo po yung ziggurat, yung step pyramid. Templo po yan, at the same time it is an astronomical observatory. For the Egyptians, ganun din po, they constructed observatories. And yung mga ancient civilizations like Stonehenge, so if you're familiar with Stonehenge, ayan, Stonehenge is a temple and at the same time it's an astronomical observatory. And using Stonehenge, they predicted yung mga eclipses, kasi yun po ang paniniwala nila na pag may mga ganyang eclipses like a total lunar or pag may mga comet na dumating, yan, it's a sign of bad luck. Yan po, doon natin nakuha yan, yung mga superstitious beliefs. Pero yung mga Greeks, yan, inalis po nila yung mga superstitious beliefs in the study of astronomy. They made astronomy a science. Opo, pero noon sa astronomy was linked with religion. Ayan po. So again po, wag po tayong maniniwala sa ganyan, no. Nagkataon lang na may total lunar eclipse tapos ganito nangyayari sa bansa natin. Di ba? Di ba? Parang coincidence lang po 'yan, pero hindi po totoo 'yan. We must not link, no, yung atong astronomical event with superstitious beliefs. We will think of it as science. Yan, science po ito. Alright, so I hope na klaro po yan lahat. No? Maraming salamat po. Siguro we will have one session. Pag-usapan po natin yung early astronomy during the Mesopotamians, during the Egyptians. Ay nako, favorite ko po yan mga ka-Sky Watchers. So, iyan po tinuturo ko. May subject ako, astronomy. Yan po tinuturo ko sa mga estudyante ko. Alright, so thank you. Ayan, sabi ni Jumbo, ako po marami. Ayan, marami kang superstitious beliefs.
Sige po, so ituloy lang po natin. Maraming salamat kay Neptune for joining. Ako, dami natin po ngayon. Ayan, dami natin. So, wow, 273 viewers. Wow, and 12,000 heart reacts. Wow, ako nakakataba naman ng puso. Maraming salamat po. Kay Neptune, maraming salamat Sir Neptune. Si Sir Neptune po is one of the members of Skygazers PH. Kay Notification, thank you. Kay Downpour, kay James Matthew C, kay Snoopy Cutie, thank you. Kay Val, kay Gabs, sino pa ba po yun mga nandito? Kay Aru Trakenya on spot, thank you. Kay Slimmy Cream, kay Matuli Matuli. Sabi ni John Snow 96, yes po, pero sa Celtic belief po kasi more on astronomy basis nila, lalo na yung nga di ba? Totoo po yan. Ayan, Celtic belief. Oo. Pero again po, ihiwalay po natin yung mga ganyan sa science. Oo. So yan po yung result kasi ng yung linking astronomy with religion nung unang panahon. Alright, so thank you po Mr. John Snow for your insight. Thank you for joining. Yan, sabi ni John Snow, kaya nag-end ng 2012 yung calendar nila. Totoo po yan, oo. I think yung Mayan civilization ganun din, no? Yung kanilang calendar ended at 2012. Kaya nga 'di ba may pelikula 2012 yung Lumindol, alam niyo po 'yun. 'Di ba sino bang starring noon, si John Cusack, 'di ba? Sige nga po, mag-comment po kayo kung napanood niyo po yung pelikula na 'yan, 'di ba? Kaya nga yung kalendaryo po ng mga Mayan civilization, yung yan mga Celtic, they ended 2012 kasi nga yun na daw yung katapusan. 'Di ba may pelikula 'yan, yung 2012 yung Lumindol. Tapos nag-move yung mga tectonic plates, nag-shift yung mga continents, tapos nagkaroon ng flooding kaya gumawa sila ng mga arcs, 'di ba? Ayan, magandang napanood ko 'yan a few weeks ago. Ayan, no. So, thank you. Sabi ni James, sub mo? I don't know what that means po, Sir James. Sabi ni Jumbo, ako rin po, favorite ko po ang mix na history at astronomy. Ako nga, favorite ko po yung history. Kay Jubeline Laksamana, thank you. Alright. Jubeline Laksamana, baka estudyante kita, hindi naman. Alright, kay Philip Tot, kay Zalto, kay Prince, marami pong salamat. Kay Renzo, and sabi ni John Snow 96, yes po, sobrang ganda at nakakatakot din yung 2012 po kasi sabi last year na daw. Yun nga pero hindi naman nangyari po, di ba? Lumampas na tayo ng 2012, nandito pa rin po tayo. No? Alright, so si TSX Chris, thank you po for joining. Alright, so ito po mga ka-Sky Watchers ang ating timeline for the total lunar eclipse. Tomorrow up to September 8. So ang penumbral eclipse will begin at 11:27 PM ng September 7. Then partial eclipse will begin at 12:27 bago mag 12:30 po ng madaling araw of September 8. Ibig sabihin yan, yung buwan papasok na ng umbral shadow. So makikita natin po yung buwan na parang kinagat na. Then the moon will enter na nakapasok na siya sa umbral shadow by 1:30 AM of September 8. Then maximum eclipse will occur at 2:12 ng madaling araw of September 8. Alright, then total eclipse will end at 2:53 AM. Yung lalabas na po yung buwan sa umbral shadow by 2:53 AM bago mag alas 3. Then penumbral eclipse will end. Lalabas na yung buwan sa penumbral shadow by 3:57. And the moon eventually will exit the penumbral shadow before 5 o'clock AM ng September 8. So by 5 AM, tapos na po ang eclipse.
Ayan, so makakatulog na po tayong lahat. Alright, so shout out kay Christian 11, kay Whatner, or yeah, I hope I got that right. And kay Ride With Me. And kanina po, thank you Ride With Me for joining our second live stream. Alright mga ka-Sky Watchers, so ayan po yung ating guide. No? So ito po yung ating topic for tonight. No? Brief guide for the total lunar eclipse tomorrow. Alright, sabi ni Double Strike, mahaba kasi. Mahaba daw yung tag. Mahaba yung tag hindi kanya natag. Alright mga ka-Sky Watchers, and marami pong salamat sa 18,000 heart reacts. Wow! Yahoo! Oh, and we have 357 viewers. Woohoo! Thank you po mga ka-Sky Watchers. Pa ngayon lang sa akin nangyari to. Pero ang ano ko lang dito, ang objective ko lang dito is to share yung aming passion for astronomy. Yun lang naman po eh. Alright, so there mga ka-Sky Watchers. Alright, yung kina Julius Sar, kina Double Strike. Ayan, no, si Mina, si Neptune, yan, wala pong tulagan bukas. Ha? Oh yes po, ha ha ha, sabi ni Jon Snow din, yan, huwag kayo matutulog bukas, and let's pray for clear skies. Pero yung mga taga Visayas, yung mga taga Cebu, lalong-lalo na si Jon Snow, maswerte po kayo. Yan, napakaswerte po ninyo. So please po, picturean niyo po yung buwan and i-share niyo po sa amin, no, para makita makita namin, lalo yung mga taga Luzon. Ayan po. Yan, sana all na lang, sabi ni Julius Sar. Sabay po tayo, sabi ni Jon Snow. Sana po maka-live din po kayo. O nga, we will try. Oo, we will try. Sa Robinsons po kami bukas. Robinsons Place, Las Piñas. Okay, sabi ni ni Reeb. Kumusta po? From Tarlac National High School. Kumusta po from in behalf of the Sky Watcher Society. Galing po kami diyan. I think last year or I think tama, last year ba? Ayan, so thank you. Thank you for watching. Pakikalat po yung ating live stream, Reeb. Reb. Thank you ha. Kumusta na lang kina Sir Ras, no, from Tarlac National High School. Marami pong salamat. Like and share po. Like and share. Alright. Yan. Sabi ni Reeb. Yan. Shinare niya yung ating live. Okay. Thank you po ha. Thank you Reeb. And kumusta po? Shout out sa mga taga Tarlac National High School. Sana po magkita-kita tayo ulit. No, pakisabi na lang kay Sir Russ. Alright. Okay, so si Angelo, thank you po for joining. O sige po mga ka-Sky Watchers, so hanggang dito na lang po tayo. At I have to sleep long. Yung mga nandito ha, yung mga astronomy enthusiasts, matulog kayo ng maaga ngayon. Matulog kayo ng maaga, gumising kayo bukas ng mga 11 ng umaga or 12. Babawi po tayo. Monday pang full moon, no? Sabi ni Double Strike. Tama po, September 8 po ang full moon po. Ayan, sa Monday. Alright, so sige po mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers. So marami pong salamat. Thank you so much for visiting, for joining our live stream tonight. So this is your ka-Sky Watcher, ka-Spacer, and Space Commander, Sir Jun Cahigal, saying live long and prosper. And always remember to always keep your space and always keep looking up, mga ka-Sky Watchers. Always keep looking up. Always keep looking up. Bye-bye po. Alright, bukas po magla-live po kami sa Robinsons Place, Las Piñas for the total lunar eclipse. Let's pray for clear skies, please, Lord, clear skies. Sige po, bye-bye Double Strike. Thank you. Bye-bye Miss Mina. Marami pong salamat sa mga nandito po ngayon. Sige po, good night and magkita-kita tayo bukas. Walang tulugan. Thank you po. Bye-bye. Marami pong salamat.
Thank you. Good night. Good night. Good night, Double Strike. Thank you po. Shoutout kay Sasa Parilia. Thank you po.